Sa Pilipinas matatagpuan ang isang lugar na tila hininto ng panahon at binalot ng lagim. Sa tuktok ng Dominican Hill sa Baguio City, nakatayo ang isang dambuhalang guho na tila nakatingin sa buong lungsod. Ito ang Diplomat Hotel. Pero bago ito naging hotel, ito ay itinayo noong taong 1911. Ang nagpatayo nito ay ang mga paring Dominikano sa pamumuno ni Padre Roque Ruano. Itinayo ito bilang isang bakasyunan at seminaryo, isang lugar ng panalangin at katahimikan. Ngunit ang katahimikang ito ay nabasag noong taong 1942 nang dumating ang mga sundalong Hapon. Ang banal na lugar ay naging isang garrison o kuta ng militar. Dito naganap ang mga karahasang hindi kayang sikmurain ng kasaysayan. Ang mga paring dati ay nagdarasal sa mga pasilyo ay naging biktima ng malupit na kamatayan. Sinasabing dito pinugutan ng ulo ang mga praile at madre sa harap mismo ng kanilang altar. Ang bawat sulok ng gusali ay nabahiran ng dugo na hinding-hindi na nabura ng panahon. Sa Pilipinas, hindi nawawala ang mga kwento ng pagbangon mula sa abo ng digmaan. Noong dekada 70, binili ang guhong ito ng negosyanteng si Antonio Agapito Agpawa, isang sikat na faith healer. Ginawa niya itong Diplomat Hotel. Naging maringal ang hotel, dinaluhan ng mga mayayaman at mga dayuhang nagnanais na mapagaling ng kanyang mga kamay. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may kakaibang bigat na nararamdaman ng mga empleyado at bisita. Ang mga kwartong dapat ay pahingahan ay naging saksi sa mga kakaibang tunog ng kadena at mga iyak sa hating gabi. Sinasabing ang mga pasyenteng hindi gumaling sa ilalim ng pangangalaga ni Agpawa ay pumanaw din sa loob ng hotel na ito. Noong taong 1987, pumanaw si Antonio Agpawa dahil sa atake sa puso. Kasabay ng kanyang huling hininga ay ang tuluyang pagbagsak ng hotel. Agad itong isinara at iniwan sa pangangalaga ng kalikasan. Mula noon, ang Diplomat Hotel ay naging anino na lamang ng kanyang dating ningning. Ang mga pader nito ay nilamon ng lumot, ang mga bintana ay nabasag, at ang mga pinto ay tuluyang pinid sa mga buhay, ngunit nananatiling bukas para sa mga patay. Pinaniniwalaang ang mga pader ay may memorya. Ayon sa mga nakapasok na sa Diplomat Hotel, hindi ka kailanman nag-iisa sa loob nito. Ang pinakasikat na nagmumulto dito ay ang mga paring walang ulo. Sinasabing nakikita silang naglalakad sa mga pasilyo tuwing hating gabi. Bit-bit ang kanilang sariling mga bungo na tila hinahanap ang katarungang ipinagkait sa kanila ng digmaan. Naririnig din ang mga kalampag ng mga mabibigat na kagamitan, ang pagbukas at pagsara ng mga pinto at ang mga hiyaw ng mga biktima ng World War II. Bakit sila nagmumulto? Ayon sa mga eksperto, ang matinding takot at sakit na naranasan ng mga biktima ay naging residual energy na bumaon sa mismong semento ng gusali. Sila ay mga kaluluwang frozen in time. Nauulit-ulitin ang kanilang huling sandali hanggang sa dulo ng panahon. Kapag umuulan sa Baguio at ang hamog ay bumabalot sa Dominican Hill, mag-ingat ka. Dahil lang Diplomat Hotel ay hindi lamang isang inabandunang gusali. Ito ay isang buhay na sugat ng kasaysayan. Ikaw, may lakas ka ba ng loob na tumingin sa isa sa mga bintana nito? Siguraduhin mo lang na ang titingin pabalik sa'yo ay may mukha pa. At yan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang alamat na ito, huwag kalimutang suportahan ang ating munting kwentuhan. Mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa susunod pa nating mga kwento ng kababalaghan. Hanggang sa muli, sa ilalim ng maliwanag na buwan.